Na-impeach na si Sara Duterte. Alam mo, hindi ko na-realize na aabot tayo dito at akala ko talaga aatras yung ating Kongreso sa pag-i-impeach kay VP Sara Duterte sa lahat ng mga katiwalian na nagawa niya. Pero nabilib ako dahil hindi sila natakot sa pag-rally ng INC at pagtulak ng INC at pagpuwersa ng INC na hindi matuloy itong impeachment. At dahil dito, nagkaroon ako ng pag-asa na ang ating Kongreso ay hindi pumapayag na pinapuwersa ng kahit sinong grupo o religious groups na nagpapakita ng kanilang kapangyarihan sa ating mga mambabatas. At saludo ako sa ating Kongreso na nagkaroon sila ng lakas loob na gawin to at hindi lang yon. Yung pagka-impeachment na kay Sara Duterte ay more than 1/3 of the Congress. Kasi ang kailangan lang naman para ma-impeach siyang isang vice presidente is 1/3 of the lower house or Congress, which is around 100 votes. At VP Sara got impeached with more than half of Congress signing the impeachment complaint. At para sa mga may hindi alam o hindi sigurado kung ba't na-i-impeach si VP Sara, ito ay dahil sa lahat ng mga nakita lang katiwalian na ginawa niya pagdating sa kanyang budget bilang Vice Presidente at bilang DepEd Secretary. Ang pinag-uusapan natin ay hindi lang milyon-milyon, bilyon-bilyon. At nakita natin kung paano niya inabuso yung sistema at kung paano pinakita na wala siyang pake sa ating mga batas, sa ating konstitusyon at wala siyang pake kung paano gastusin yung pera na yan. Walang accountability whatsoever, walang transparency at hindi lang yun, halos bastusan na talaga yung paggawa ng mga fake receipts na yan at kung kani-kanino kaya napunta yung pera na yon na milyon-milyon na dapat ginagastos sa tamang paraan. At idagdag mo pa doon yung kanyang pagbabanta sa buhay ng ating presidente at ng ating Speaker of the House at yung First Lady. Ngayon, wag pa tayo masyado may excite dito sa pagsubmit ng impeachment complaint na to sa ating Senado dahil unang hakbang pa lang to sa proseso ng impeachment. Ngayon, ang problema naman natin ay sinabit na sa ating Senado kaya lang nag-close sila ng session na hindi pinag-usapan itong impeachment complaint na to. So, ibig sabihin nito, kung walang gawin ng ating Senado, June 2 pa bago nila pag-uusapan itong impeachment complaint at gagawa ng impeachment court. Ngayon, pwede din naman mapaaga ang pag-uumpisa nitong impeachment court na to kung itatawag nating Senate President yung ating mga senador para magkaroon ng session para pag-usapan itong impeachment complaint. Ngayon ang tanong natin dito, gagawin ba nila yan o hindi? Hindi ko talaga alam. Dahil sa totoo lang, nakakadismaya talaga yung ating Senado. Nakakawalang ganang pakinggan at panoorin ng ating mga senador. Dahil karamihan sa kanila, hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho at ang kanilang mandato. At mukhang kadalasan na nangyayari sa ating Senado ay pamumulitika lang at pagpoprotekta ng kanilang mga sariling interes. At mukhang hindi yung ating bansa ang una nilang pinoprotektahan at hindi yung konstitusyon natin ang una nilang binabantayan. Kaya para sa akin, hindi ko talaga alam kung ano mangyayari dito dahil wag natin kakalimutan na dahil unang hakbang pa lang tong pagfa-file ng impeachment complaint na to at pagdala sa Senado, kailangan ang Senado ang magko-convict o hindi magko-convict kay VP Sara. At paano magko-convict si VP Sara? Kailangan out of the 24 senators, 16 of them have to vote to convict. At doon mukhang magkakaroon tayo ng problema. Dahil pag tinignan mo ang ating mga senador, yung mga political alliances nila at ang mga loyalty nila ay hindi sa ating bansa, kundi sa mga Duterte o kaya sa mga Marcos. Kaya sana lang talaga maalala ng ating mga senador na ang kanilang mandato at ang kanilang tungkulin ay para sa Pilipinas. Hindi po sa isang political party o hindi sa isang individual o hindi sa isang pamilya. At sana talaga magdesisyon sila base sa ebidensya na makikita nila at hindi dahil sa kanilang political alliances. Dahil kung tinignan mo lang based on political alliances at alam naman natin itong impeachment trial na to is a political trial. Kaya doon ako nababahala. At doon ako nag-aalala na makakalimutan ng ating mga senador na bago sila maging loyal sa kanilang mga kaalyado, maging loyal muna sila sa ating konstitusyon at sa Pilipinas. Ngayon pag-usapan naman natin yung mga magiging prosecutors para sa kaso na to. Ang prosecution team is an 11-member team. At yung 11 members na to ay galing sa ating Kongreso. Sila ang magpepresenta ng mga ebidensya para makonvict si VP Sara. At ang ganda ng composition netong 11-person na prosecution team na papadala ng ating Kongreso.
Unang-una ando doon si Congresswoman Jinky Luistro. Sa mga may hindi alam, isa po tong matinik na nag-i-interpolate during the Quadcom hearings at saka yung hearings on public accountability with regards to VP Sara's funds. Tapos ang isa pa doon na magaling ay si Congressman Acop. Si Acop ay isang matinik na investigador. At ando doon pa yung isa sa mga young guns ni si Rog Rodriguez. Plus, andun din si Representative Keith Flores at ito ang buong listahan ng mga iba't ibang mga ipapadala ng ating Kongreso para sa impeachment trial na to. Kaya mukhang malakas itong prosecution team na to at sana makapagbigay sila ng malakas at matibay na ebidensya para ipakita sa ating mga senador kung bakit kailangan makonvict si VP Sara. Pero tingin ko ba makokonvict si VP Sara o hindi? Sa totoo lang, hindi ako umaasa na mangyayari yon. Dahil nakikita nga natin yung mga ibang senador natin ay mukhang walang pinaninindigan. O kaya kung may pinaninindigan sila yung kanilang sariling interes at yung interes ng kanilang mga kaalyado. Yun lang. Pero malay mo, anything can happen. So ano ba mangyayari una kung makonvict nga to si VP Sara? Kung makonvict to si VP Sara, matatanggal siya sa pwesto at hindi na siya pwedeng tumakbo for public office forever. Ngayon, kung hindi naman siya makonvict, anong mangyayari? Lahat ng mga DDS vloggers at troll army nila ay magsa-celebrate at ikakalat na tignan mo, inosente si VP Sara dahil hindi siya na-convict at ibabato nila yan at isasampal nila yan sa mukha ng buong Pilipinas at ipapalabas sila na political persecution to at si Sara ay isang naging biktima at walang katotohanan yung mga ginawa niyang kasalanan at pag-aabuso ng budget ng Pilipinas. At yun ang nakakatakot doon. Kaya kahit na anong mangyari sa impeachment trial na to, kailangan matalas ang ating pag-iisip at huwag tayong papayag magpabudol. At alam na natin kung ano yung gagawin ng mga DDS troll na to. Kung paano nila ipapalabas yung impeachment trial pag hindi na convict si VP Sara. At inuunahan ko na kayo lahat para alam nyo kung ano yung pwede mangyari kung makonvict o kaya kung hindi makonvict ito si VP Sara. Para handa na kayo at hindi kayo mabudol at hindi kayo madala sa dami ng mga troll army na bayad na magpapakalat nitong fake news o misinformation na ipapalabas sila na walang kasalanan si VP Sara. At para sa ating mga ordinaryong Pilipino, sana talaga magkaroon ng hustisya para sa ating bansa. Sana talaga umaasa ako na ating mga senador ay magkaroon ng konsyensya at magkaroon ng tamang integridad na hindi nila palalampasin itong mga ganitong katiwalian at ganitong pag-aabuso ng kapangyarihan ng ating mga liderato. At hindi pa rin ako mawawala ng pag-asa. At naniniwala ako na lalabas ang katotohanan at sana talaga mabuksan nila ang kanilang mga mata at kanilang isip at gawin ng tama para sa ating bansang Pilipinas. So dapat i-upload ko na yung video ko from last night with regards to the impeachment. Pero nagkaroon ng press con si President Marcos. At dito sa press con na to, in-explain niya yung kanyang stand with regards to the impeachment. And honestly, nung napanood ko yung press con, I thought it was masterful. Bakit? Kasi sinabi niya doon sa kanyang press con na imbis na mga ambush interviews at saka yung mga press natin ay nagkumukuha lang ng mga one-liners na hindi naman maayos yung kanyang pagsagot dahil nagmamadali siya, sabi niya mas mabuti na mag-press ko na lang siya para sa ganon matanong ng lahat ng mga reporters ang kanilang kailangan itanong at dito niya pinakita na hindi siya umiiwas sa ating press. At hindi lang yun, sinabi pa nga niya na gagawin na nga daw itong press ko na to buwan-buwan o baka mas madalas pa daw. So doon pa lang nakaka-impress na yung kanyang ginawang political action na to. And dito sa kanyang press con, in-explain niya yung kanyang position with regards to the impeachment. At sa akin lang, ang maganda din sa ginawa ni Marcos ay ipinakita din niya at kahit na pinipilit ng ating mga media na bakit daw hindi siya pinakinggan ng ating mga kongresista at bakit tinuloy pa itong impeachment na to, in-explain nga niya na ang Congress is a separate and co-equal branch of government. At hindi niya pwedeng diktahan sa ating kongreso kung ano yung gagawin nila. Tapos yung tinanong sa kanya with regards to na ayaw daw niya matuloy yung impeachment at bakit daw tinuloy, in-explain naman niya na wala sa kanyang mga kaalyado ang nag-file naman ng impeachment complaint. At ang mga nag-file nito ay yung mga iba't ibang partido na may karapatan naman mag-file ng impeachment complaint. Hindi niya pwedeng idikta sa lahat ng mga tao kung ano yung pwede nilang gawin at hindi nila pwedeng gawin. So I thought this was brilliantly done. Tapos, tinanong naman sa kanya sunod about yung sa fact na yung pinakaunang signatory nung impeachment complaint ay si Sandro Marcos, yung kanyang anak. At yung pinakahuli naman ay si Speaker Romualdez.
nung tinanong sa kanya yung sa anak niya, sinagot niya diretso. Sinabi niya, yes, nakausap ko yung anak ko. Pero sa sagot niyang to, in-explain niya na yung anak niya ay pwedeng gumawa ng kahit anong gusto niyang gawin dahil isa siyang kongresista at may mandato siya para gawin yung dapat. Ngayon, nung tinanong naman kay Marcos with regards to sa issue ng baka hindi daw tama yung timing kasi nga baka mukhang mas marami pang kailangan gawin yung ating mga kongresista at nakakasayang lang to ng oras, sinabi niya that was before na-file yung impeachment complaint. Pero nung na-file na yung complaint, kailangan na aksyonan ngayon ng ating mga kongresista. At kailangan din aksyonan ng ating Senado ngayon. So sa pagkagawa niya nito, ang lumalabas ay hands-off siya dito at sinasabi niya na ang ating mga co-equal branches of government, ang Congress at ang Senado ay may sariling isip at sinabi nga niya, you give me too much credit. At sa totoo lang, maganda yung pagka-position niya dito at parang nag-hands-off siya at hindi siya yung nagdidikta kung ano yung mangyayari with regards to the impeachment complaint. I think it was politically brilliant and I think it is very strategic yung ginawa niyang yan. And for that, I have to give him credit. At hindi siya nagtatago sa ating mga press and media at humaharap siya squarely and sinasagot niya yung mga tanong as thoroughly as he can. And for that, I give him credit and let's see now what happens with the impeachment moving forward. At dito na nakataya sa ating mga senador ngayon kung anong gagawin nila. At tignan na lang natin kung anong mangyayari moving forward. Pero honestly, even though let's say for example na may kamay talaga si Marcos dito sa pagpapapirma ng impeachment complaint at pagpapadala sa Senado. But the press release and the way he explained it at least gave us the semblance of a functioning government and that each government is co-equal from the other branch of government. So sa ganun lang, at least, hey, sa akin, pwede yon. At nakikita mo dito kung gaano ka-politically savvy si Marcos. At ngayon, tignan na lang natin kung ano na mangyayari in the coming months ahead. Kayo, ano tingin nyo? Agree ba kayo na dapat ma-impeach si VP Sara o hindi? At bakit? Gusto ko marinig lahat ng opinion nyo kahit na nagdi-disagree kayo sa akin para magkaintindihan tayong lahat. At isulat lang nyo lahat yan dito sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan nyo yung ganitong klaseng content at gusto nyo subaybayan kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw, susunod na linggo at susunod na buwan, mag-subscribe na kayo dito sa YouTube channel na to dahil magiging mainit ang mundo ng ating politika dito sa Pilipinas. Salamat sa inyo lahat. Ito si Chris Tan. Magkita tayo ulit sa aking susunod na video.